kwento ng buhay may liwanag na gumagabay, mga pusong tinawag na upang magmahal at maglingkod. Kasama ang mga kapatid, naglalakbay at nananalig, Nagkakaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa saya man o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ng puso, tagpuan ng buhay, kay Jesus at Maria, mapagkailanman sa mga awit at sigaw. Dahil ang pag-ibig ay walang hanggan, habang tayo'y nagkakaisa sa liwanag ng tagpo ng panahon. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang puso'y naglalakbay kasama siya. Laging may pag-asa sa hinaharap, ang pagmamahal ay lagi ng sagot. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sa bawat kwento, through the YMC SR Night, no? Alam ko pong mahirap magsimula. Tama po ba, Ate Jelay? Mangangapa ka, magdududa ka, no? Na paano kung sisimulan ito?
Pero alam po natin, ito yung mahalagang turo ng YMC, di ba? From sacrifice, from hirap, pag sinundan pa rin natin ang ating Panginoon with Mother Mary, ay magiging mabunga ang ating ginagawa sa Panginoon. Life is beautiful. Life can become beautiful, will become beautiful. Hold on to that hope. Kaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. We forget to see that it doesn't diminish our capacity to do good and to use the grace of God in our life. Hindi nababawasan yung kabutihan na pwede nating gawin sa ating kapwa at yung grasya na pwede nating gamitin galing sa Panginoon. Tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ng puso, tagpuan ng buhay, kay Jesus at Maria, magpakailanman. Yes! Welcome home at welcome sa tagpuan ng mga puso, tagpuan ng pag-ibig, mga kwentong nakakaantig, ang pag-asa ay hatid. Siyempre, I'm Kuya John Q pa rin, no? Ang inyong YMC alumni na naglilingkod dito sa tagpuan mula year 1 hanggang ngayon na pagpasok sa ating year 7. So dito sa tagpuan, nandito ang turo ni Jesus, ang gabay ni Maria, na lagi tayong nakasandal, no? Dito ang tagpuan ng buhay at pananampalataya. 7 taon na nga tayo sa paglilingkod para sa kanyang dakilang gawa. Kaya 7 taon na mga katagpuan. Ano? Tara, inom muna akong tubig. Ayan. So ngayong gabing ito, maraming salamat sa ating 2,200 viewers. Ayan, for tonight. So thank you so much sa pagsama ninyo sa aming ika-5th episode ng ating 7 araw na prime time special episodes for our 7th year. Wait lang. So, kamusta na po ba kayo mga katagpuan sa ating 7 araw na tayo ay nagkasama-sama sa ating mga episodes? I am sure, no, napakadami ninyo naging pulot of the day. At salamat sa inyo sa pagtutok mula day 1 hanggang day 5, no? 2 nights more. At paganda, pa-excite ng ating mga episodes. No ating day 1, si Father Claude. Day 2, Father Eric. Noong Wednesday, si Reverend Vincent. Kagabi, day 4,
Si Father Felix, of course. Tapos tonight is si Father Michael. Ayan. So, napakasaya ng ating tagpuan dahil dito, no, talagang yung ating mga virtual audience from our different communities sa Luzon, Visayas at Mindanao at ang aking nanay sa likod na nanonood dito sa kwarto. Ayan. Na nanonood sa ating tagpuan, no. Nandito rin ang ating mga kapatid mula sa Metro Manila, Bataan, Dagupan, sa Visayas, sa Silay, sa Bacolod, sa Dumaguete. We also have audience from, of course, CDO sa Mindanao. Nandyan din po ang ating mga Mel's Angels na nanonood mula day 1 hanggang ngayon, no? Andyan din ang ating sila Ate Kim from sa kanilang parish sa tawag nito sa Don sa ay sa ano nga ba yung pangalan ng parish nila, Father? Sa ano nga pangalan Brother Gregory ng kanilang parish, no? Sa Morsha, no? Nandiyan din sila Ate Kim. Nagdagrita si Ate Kim dito eh. Ayan. Ayan, SIQLP. Ayan. San Isidro, Quasay. Tama ba? Ayan. Tapos, Kansilayan, Morsha. Yes. Andyan din, of course, ang ating mga audience from USA, sila Tita Remy, sila Kuya Richard from Australia, nandiyan na taga Italy at taga Taiwan. At sino pa? No? Marami pa. Maraming nanonood sa atin ngayong gabing ito. Ayan, Ate Kim. Hello, good evening po. Good evening sa ating Mel's Angel at sa lahat. Maraming salamat, no. Alam ko marami kayong natutunan ng mga nakaraang araw. At ngayong gabing ito, no, this is our 174th episode. Ayan, palakpakan niyo naman ang mga sarili niyo sa pagsama sa ating mga tagpuan episodes. At every year, maiba-iba tayong mga themes for the year, no. Meron tayong diyang padayon sa misyon, we still believe, no. And this year, our theme is 7th year, no. Ating team ay Evangelization Beyond Borders, 7 years of sharing the faith online. Ayan. Kung narinig niyo kanina yung ating opening billboard, ang ating opening song, it is the theme song of Tagpuan, no? So, baka na ano na rin kayo na LSS na rin kayo sa ating song, no? So, mamaya kakantahin ko yan. Si Father Rafael nandiyan din at saka si Tita Sara. Hello, good evening po. Si Tita Jet, Tita Julian, of course. Good evening po. Ayan. Sobrang saya, no, na ang dami-daming nanonood tuwing gabi. Marami sa inyo walang absent. Kung simbang gabi lang ito, malamang kompleto nyo na siya. Ayan. So, ngayong gabing ito, before we finally start, no, let us start this night with an opening prayer. Samahan nyo kami, mga katagpuan dito sa ating episode tonight with an opening prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami ay tinipon ninyo upang magsama-sama ulit sa panibagong episode ng Tagpuan para sa aming ikapitong taon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, grasya at awa. Salamat sa inyong tulong na ama itawid namin, Panginoon, ang mga nakaraang taon sa pamamagitan ng mga taong nag-volunteer dito, Panginoon, ng mga pare at ng mga brothers na sumusuporta sa ating online platform. Lord, as we continue our mission in this platform, Tagpuan, nawa patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming alalayan, patuloy mo sa aming i-provide, Panginoon, yung mga tao, yung mga resources na kailangan namin upang kami ay magpatuloy sa mission. Lord, teach us to be grateful every day. Teach us to be on mission and to be on fire as we do our task to do the mission of evangelization in online platform. Lord, for tonight, be with us and stay with us. Send us the Holy Spirit and Mama Mary, please continue to intercede with all our prayers. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, good evening po sa ating mga viewers, no? Tita Jennifer, yan. Si Tita Jen. Hello po, Tita Jen. Kuya Ian, Fulo Castillo. Shout out kay Kuya Eric Nemeso, kakambal ni Father Claude. Ayan. Sige. Tita Amor nandyan, no? Tita Sara, good evening. Thank you. Who else? Ayan, ang dami. Salamat sa mga viewers. 2,800 viewers for tonight. Hello sa inyong lahat. At of course, alam ko excited na kayo ngayong gabing ito. So, before we start, I'd like to read our disclaimer that the views and opinions expressed in this program are those of the host, speakers, and guests, and do not necessarily reflect the views or positions of any entities we represent, such as the YMC
and MMHC community. Thank you so much. Ayan. Bakit naman kailangan mag-disclaimer? Alam niyo naman po dito, no? Mga opinion natin. Baka sabihin nila, bakit sabi ng taga YMC? Ganyan. So, ito ay ating platform talaga to evangelize. And sa mga Ma'am Alegre, good evening po. Ayan, nanan si Ma'am Alegre. So, sa ating mga online viewers, no, sa history, as a backgrounder, no? Itong tagpuan ay nagsimula noong 2020, noong nag-start ang pandemic. Nagsimula ito ng online rosary, no? Online rosary muna kami, then pinag-lead kami. Actually, online rosary siya for the vocation, sanctification of priests, no, for our community, Marian missionaries. Pero dahil nga nagtuloy-tuloy, maganda yung ating programa noon, naisipan ni Ate Jelay. Nagawa tayo ng ganitong klaseng evangelization na parang SR nga. Dahil nga pandemic, hindi lumalabas yung mga tao. And in partnership with our community, Marian Missionaries of the Holy Cross, kung saan galing din kami mga host na tawag nito, na nag-SR sila sa amin nung high school kami, sa YMC. And eto na, tumagal na tayo ng 6 years pala. So, eto, we are starting our 7th year already with our 7 days episode, no? So, we are on the 5th day na ngayon. So, without further ado, I'd like to welcome our guest speaker for tonight na imbitahan natin. Si Father ay talagang super duper suki natin sa tagpuan. Parang walang season na hindi siya pwedeng hindi ma-invite. Meron pa nga atang season na 2 beses namin siyang nakuha. Lalo ng mga weekly pa yung episodes natin. At syempre, as expected do sa mga nakaka-attend din ng SR ni Father sa tagpuan, talagang marami tayong napupulot of the day. Kaya mga viewers, kung kayo ay merong nakukuhang aral sa SR tonight, i-type nyo lang dyan sa ating comment box. Babasahin natin mamaya. At kung may question din kayo about dito sa topic, just post your questions in the comment box. So without further ado, I'd like to call on our guest for tonight, Father Michael Cuenca from Marian Missionaries of the Holy Cross. Father, good evening. Magandang gabi po, Kuya John Q, at sa lahat po ng ating mga viewers sa gabing ito. Ayan. Pasensya na po kayo at kailangan nyo akong pagtsagaan ngayong gabi. Grabe, Father, pagtsagaan ha. Sa 7 taon, Father, ang ganda naman ng pagtsatsagaan namin. Dala namin ang napupulot sa'yo. Ayan. Ako, nakaka-pressure naman yan. Hindi, Father, ang dami na nag-aabang ng quotable quotes. Alam mo naman, pag ikaw, ang dami quotable quotes. Father, kamusta po kayo? Kamusta po kayo ngayon? Ito naman, Kuya, buhay pa naman at humihinga. Wow. Narating lang galing sa misa. Busy. Oo nga, busy, Father. At sa inyong parokya, no, talagang very active ang inyong community. And Father, before you start your SR, would like to ask, of course, some siguro message for the tagpuan or for the viewers, no? Baka meron lang kayong gustong opening message for everyone na uma-attend ng tagpuan or sumusuporta. Opo, sa lahat po ng membro nitong ating tagpuan, maraming salamat, no? Dahil po sa inyong dedikasyon. Napakahirap po i-sustain nito, no? Of course, during that pandemic, napakaraming mga ganitong avenue na para makapag-broadcast, etc. Pero napaka-konti lang po nung na-sustain. It goes to show that not only because of the dedication of all the members of the tagpuan, but over and above else because of the grace of God. Pero dahil po sa grasya ng Panginoon, na-sustain natin to sa loob ng 7 taon. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, which I believe, hindi lang po ito solely para sa mga members ng YMC, kundi sa lahat po ng ating mga extended families na naniniwala, patuloy po na nakikinig sa atin at patuloy din po silang nagbabahagi ng kanilang buhay in one way or the other sa kung ano man po ang kanilang mga natututunan. Hopefully, patuloy po nating suportahan ito pong ating programa at naway sa awa ng Diyos at sa tulong ng ating mahal na ina, marami pa po tayong maisasalbang mga kaluluwa. Kasama na po doon yung mga kaluluwa natin. Amen. Thank you so much. Amen. Salamat, Father, for opening for that message, no, for everyone. And salamat din on behalf of the
Tagpuan team for being our partner. Talagang maaasahan namin kayo. Naasahan namin kayo no, ng mga nakaraang taon. Salamat din sa inyong mga words of wisdom. And with that, Father, speaking of words of wisdom, no, let us now start and listen to Father Michael sa ating SR for tonight. Take it away, Father. So, sige po. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. At ako po ay naatasan no, ng ating leader, kung sino man po yun, na si Ate Jelay, na sa topic na gratitude. Actually, nagtatanong din po ako sa aking sarili, no? Because I always believe that gratitude is connected to joy. Am I joyful because I'm grateful? Or am I grateful because I am joyful? Dalawa po kasi magkaiba yan, no? But I think that the latter is more appropriate. I am joyful because I am grateful. It's because gratefulness does not just based on the good things that I receive from the Lord, but it is based on what I believe who the Lord is to me. If I believe that the Lord has been so good, the Lord has been so merciful, the Lord has been so generous, despite the fact that I am unworthy, He keeps on pouring on blessings to me, then therefore, that is where my gratefulness come in. Doon po nanggagaling yung aking pagpapasalamat sa Panginoon. And because of that, doon din po nagkakaroon ng saya sa aking puso. Because I always believe that a joyful person is always and will always be a grateful person. No, at siguro po ang para mas matatandaan po natin, for me, a grateful heart is a best heart. Na hindi siya the best, pero a best heart. Why? Meron po acronym po yung best, BEST. If a person is grateful, his heart is benevolent. A grateful heart is a benevolent heart. Ano po ba ang ibig sabihin ng benevolent? No, benevolent means kind and charitable. Kung mapapansin po natin, yung mga taong marunong magpasalamat and they are grateful sa kanilang buhay, the only thing that they desire, first and foremost, is to share kung ano man po yung saya na kanilang nararamdaman na galing doon sa kanilang napakalaking pagpapasalamat sa Panginoon. And not only that, they also will the good of the other people. Wala pong taong masaya at nagpapasalamat na nagniniti at nangangarap na mapasama ang kanyang kapwa. It is always geared towards what is good for the other. It is always geared towards what is best for the community and for the entire people. Kaya po ang isang puso na marunong magpasalamat, a heart that is grateful is a benevolent heart. Second, E. Tapos na po tayo dun sa B, benevolent. E. A grateful heart is an enduring heart. Marunong pong magtiis. Dahil nga po, sabi ko kanina, nagpapasalamat tayo sa Panginoon hindi lang dun sa mga mabubuting mga bagay na ating natamo o natanggap galing sa Kanya. Pero kasama din po doon yung mga pagsubok sa buhay natin. Kasama na rin po doon yung mga kalungkutan. Kasama na rin po doon yung mga napakaraming mga katanungan. Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Lord, bakit kailangan kong pagdaanan nito? Panginoon, bakit ngayon pa? Lord, bakit ito yung nararamdaman ko? Napakarami po nating tanong. Pero kung babalikan natin ulit, kung ang aking puso ay hindi humihinto sa pagpapasalamat sa Diyos, natitiis ko lahat. Parang kagaya po yan ng ating mahal na ina. Ang ating mahal na ina ay hindi humihinto at hindi po siya huminto sa pagpapasalamat sa Panginoon
Kaya nung dumating yung mga pagsubok sa kanyang buhay, una sa lahat, Lord, akala ko ba anak mo to? Eh bakit hindi mo hinihanda? No, yung pwede kong paglagyan sa kanya pag nanganak na ako. Eh bakit dito pa sa sabsaban ko siya kailangang ipanganak? So those were the questions, and maybe the most difficult of them all was seeing her son dying on the cross. And yet she may not have understood everything, but she keeps on thanking the Lord. And so that gave our Blessed Mother the grace to endure all the sufferings. Kung hindi po tayo, malalaman po natin na talagang ang puso natin ay marunong magpasalamat kung nakakapagpasalamat pa rin tayo sa Panginoon kahit meron po tayo mga pinagdadaanang matitinding pagsubok sa buhay natin. And so, a grateful heart will always be an enduring heart. So the first one is a benevolent heart, an enduring heart. Thirdly, a grateful heart is a selfless heart. Yung tao pong marunong magpasalamat, ang unang-unang iniisip niya po ay hindi ang kanyang sarili. Ang una-una niyang iniisip, kanino ko ba ibabahagi itong aking natanggap? Sino ba ang mga mas nangangailangan? Sino ba ang kailangan kong tulungan? Sino ba ang kailangan kong pakinggan? Sino ba ang kailangan kong samahan at damayan sa kanilang paglalakbay sa buhay? Di bali na kung meron akong mga ibang pangangailangan, okay lang yan, kaya kong tiisin yan. Ang importante, matutulungan ko muna itong mga taong umaasa sa akin. And so, a grateful heart will always be a heart that is selfless. And lastly, a grateful heart is a trusting heart. Dahil nga po marunong magpasalamat ang puso sa mga napakalaki at magagandang biyaya na kanyang natanggap, then therefore, kung meron man pong dumating na mga pagsubok, pag meron man pong mga paghihirap sa buhay, that heart will never question the goodness of God, but instead, it will continue to trust that the Lord has been so good to me, and there's no reason that He will never be good to me during this moment that I need Him the most. So yun po ang siguro para sa akin, that is part of my reflection, that our gratefulness is our way towards our joyfulness. Hanggat hindi po ako marunong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang natatanggap ko, maging ang mga pagsubok na pinagdadaanan ko, then therefore hindi rin po ako magiging masaya sa aking buhay. And so a grateful heart is a heart that is best, a benevolent heart, an enduring heart, a selfless heart, and a trusting heart. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow, thank you so much, Father Michael, for that best heart, best heart acronym. Ayan. So, sa ating mga viewers, na 3,000 viewers, ilagay nyo anong meaning ng best heart based sa sinabi ni Father Michael, at ilagay ninyo ang inyong pulot of the day dyan sa ating comment box, no? Ayan, ang ingay natin GLA dyan sa comment box, so. At kinukulit nila ako sa GC. Habang ako ay mag-isa dito, kinukulitan sila sa GC ng Mel's Angels. Anyway, thank you, Father, for that, words of wisdom, no? Talagang, maganda yung unang tanong nyo na parang mapatanong ka talaga, ano ba talaga yung, no? Ano ba yung maganda? Grateful ba ako kasi joyful ako, or joyful ako kasi grateful ako? And nasagot nga ni Father Michael yung binigay niya nga sa atin yung acronym na best heart. And for me, Father, no, parang wala kang maalis dun sa sinasabi niyo na best yung benevolent, enduring, selfless. Wala dapat i-minus sa equation na yon, kasi nga lahat ng yon applicable siya for everyone, di ba? Regardless kung teacher ka, kung YMC ka, kung regardless kung nasa religious ka, or kung no? Parang yun talaga yung mga bagay na kailangan natin paulit-ulit na gawin para at least yung heart natin, no, patuloy na maging grateful, no, at tayo ay maging joyful in effect, no. So
Father, ang I have this question. I have this question for you. Kasi 'di ba, Father, Yes. alam naman natin na ano no, na sobrang hindi masaya or maganda yung nangyayari sa ating bansa ngayon no. Parang madaming naghihirap, maraming nagko-question, maraming nagtatanong, maraming nagsasabi kung sino yung corrupt and etc. etc. Father, how can we still tawag nito, be grateful no sa ating sa nangyayari sa paligid natin ngayon. Yung gano'n, di ba parang draining siya sa totoo lang kasi gusto natin makamit yung justice, may managot, may accountability, no? Sa nangyayari ngayon sa bansa natin, Father, how can we still find gratefulness for that, no? Doon sa aspect na yon. Thank you for that very wonderful question. And relevant. On the spot naman ako. um, para po sa mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, there's always a reason for us to be grateful. During the time of pandemic, everybody, the whole world suffered. And yet, we were grateful for that opportunity because God allowed us literally to pause for a while. Yeah. And to understand and accept our helplessness without Him. And so, dahil luminto po tayong lahat, ano po ang nangyari? Nabuksan ang pintuan para makakonect tayo uli sa Panginoon. Ngayon, maaaring, kasi ganun tayo eh, tayo mga tao, napakabilis po nating makalimot. Napakabilis nating makalimot. Nung nag-okay na lahat, bigla nating nakalimutan na naman ang Panginoon. Maaaring ito pong mga pinagdadaanan natin is God's way of, meron po ako na nakalimutan ko, hindi ko lang na-search, you know. But before I was able to read a poem, yung title po nun, very, very striking siya. Disturb us, Lord. Yung po yung hinihingi dun sa panalangin. Panginoon, please disturb us. Kasi baka masyado na kaming komportable na akala namin, hindi ka na namin kailangan. Panginoon, please disturb us kasi baka masyado na akong nagtitiwala sa sarili ko na akala ko, Diyos na ako. Parang may mga ganun pong mga pagkakataon. And if we really come to think of it, ito pong mga nangyayari sa paligid natin, this is God's way of once again reminding us that if He is not at the center of our lives, then chaos will always prevail. Violence will always be there. Ano po ang mensahe? Para sa akin, ang mensahe ng Panginoon ngayon ay ganito. Napakarami po sa atin that we are demanding. We demand that these people should do this for us, that we should receive this and that and that. Pero baka nakalimutan po natin that before we demand anything, let's first try to ask ourselves, what have we given first? Ano ba ang una kong naibigay? If I am demanding justice, have I been respectful to my fellow men? If I am demanding accountability, have I been honest in everything that I do, even in simple things? Ito lang naman po yan eh. Bakit masyadong magulo ang buhay natin ngayon, ng community natin ngayon? Dahil lahat gustong may matanggap. Kakaunti lang po ang sarili natin, ng tulong natin, ng serbisyo natin, ng pag-aaruga, ng pag-iintindi, ng pagpapatawad, ng paggabay. I believe that all of these problems will little by little be eliminated. Pero mangyayari lang po yun kung kagaya ng ating mahal na ina, ilagbuhay natin ang ating Panginoon. And so, despite and in spite of what is happening sa paligid po natin, for me, I am still grateful because I believe that the Lord is once again reminding us that without Him, we will never attain peace and happiness.
Amen. Yan. Ang ganda nung ano, ang ganda nung sagot ni Father, no. Thank you, Father, no. Na sinimulan niya nung nagkaroon ng pandemic nga na I'm sure na may mga magandang nangyari sa atin no nung pandemic at mabigat 'yon kasi worldwide siya nangyari, 'di ba? Ano talaga siya eh. It's really a pandemic no and survival talaga siya. And tama nga, Father, tama nga kayo no na parang yun ay na-survive natin with the help of the Lord. And tayo ay buhay, 'di ba? Hindi lahat buhay eh na nakalagpas na kami, ng nanay ko, nag-COVID kami, na-hospital kami, ilang araw kami sa hospital. And yun nga, isa nangyayari ngayon, no, it's really about finding the light and also still yung kind, yung manatili pa rin tayong kind and maganda yung self-reflection, Father, that you said na parang we are demanding accountability and honesty, but tayo ba sa sarili natin, ganun ba tayo? So I love that na parang wag tayong mag-repost na manghingi ka ng justice kung ikaw hindi ka naman just in simple ways in your workplace, in your service at church or sa parish, no? And thank you for that very practical answer, Father. Father, before we continue, may hi dito. Watching from Haryana, India. Wow! So nadagdagan na po ang ating mga virtual audience sa ibang bansa, no? Hindi na tayo Australia, si Kuya Richard na dyan. Hindi lang Australia, hindi lang US, sila Tita Remy, may taga-India na rin tayo. From DMLMSH in Silay. Doña Montserrat Lopez Memorial High School. Ayan, si Kuya Donnie Azuro. Ayan, good evening po sa lahat. Our house is near MMHC sa St. Francis Subdivision. Brother pa lang, that time si Father Michael nung time namin. Hehehehe. Ayan. Hello po, Kuya Donnie. Sige po, dadaan po ako dyan sa bahay niyo sa August. Andiyan po ako sa Silay. Si Maria Jennifer Lucenio, Tita Christy, nandiyan Kisina Tabuada, Tita Jonah. Si Ate Jelay maingay dito sa ano. Si Father, itanong mo kay Father ang segment ngayon, sabi ni Ate Jelay. Please help Kuya John Q na magbato ng questions. Sabi ni Father Rafael, Father Raf, gratitude is finding the light when things feel dark. Ayan. Hindi magpapahuli sa quotable quotes for the day. May tanong, Father, dito ang ating virtual audience. Question kay Father Mike. Yan ang master ng quotes. Oo, Father. Siyempre, alam mo na, ang pinanggalingan nyo, ang nag-train sa inyo kung paano kumuda at magsalita. Si Father Rafael. Ayan. Tita Virgie, good evening. Ayan, nanonood. Suki natin si Tita Virgie, mama ni Ate Jelay. Watching from New York, Bataan. Brother Justin, good evening. Watching from Dumaguete, Brother Justin. Question, Father Mike, sa inyo po ng ating virtual audience na itatago ko po sa pangalang KD. KD! Ayan, ito supporter din natin to si Ate Kim. As a priest, what experiences have made you most grateful to God? Yan. Siguro po, maybe as strange as it may sound, of course, I am always grateful to all the beautiful moments that the Lord has given me. But I am particularly, although syempre, sa mahirap, but I am particularly grateful doon din po sa na pinagkaloob ng Panginoon sa akin because those trials have allowed me to see clearly what really matters. Those trials have allowed me to once again accept my limitations. Those trials have allowed me to once again reconnect with the Lord. Kasi alam ko hanggat hindi ako nakakonekta sa Kanya, wala rin ako. I am who I am because of my God who has chosen me to be who I am and placed me where I am right now. So yun po yun. I am grateful, of course, for the good that and all the good things that the Lord has given me. But in particular, I am also thankful for the trials. Okay. Kasi lahat ng yun, Father, part ng buhay natin, ano. Hindi ka magiging buo kung puro joy lang, no, kung wala yung trials. But because it makes us get closer to God. And of course, no, alam na natin yung mga trials na yun are designed by the Lord to really help and mold us, no, as a Catholic, as a Christian.
Opo. Ayan. Pero don't get me wrong, kuya. Hindi ko naman hinihingi kay Lord na pahirapan niya ako. Eh. Ah, yes. Parang Gusto po sabi natin, namin gusto ni po natin Saint, i-correct yan. Lord, hindi po yun ang ibig sabihin. parang we are Christians. We don't ask the Lord to make us suffer. Yes. But if life becomes difficult, we don't run away from it either. Because we know that God is there to help us and He will be there to sustain us. Yes, amen. Actually, Father, parang nabasa mo na yung next kong question, parang nasagot mo na siya. Kasi ang tatanong ko sana sa iyo, Father, for those, syempre, of course, sa ating online viewers ngayon, no, tsaka sa ating team replay, kasi di ba, Father, may mga tao na parang nagsiserve sa matagal na sa parish or saan man, faithfully nagsisimba naman, no? And I'm sure they are grateful sa buhay nila because the Lord is grateful to, generous to them. But sometimes the experience or their family members are sick, no? Sometimes yung sobrang lala ng sakit, Father, no? And of course, doon sa sinabi ninyo, Father, tama naman that of course they will connect to the Lord. But sometimes they can't help but mawala ng hope sa mga ganong pagkakataon, Father. And sometimes yung joy nawawala na rin sa heart nila, na nawawala ng gana na magsimba or magdasal, ganyan. So, or may mga malaking problema sa pamilya or financially, ganyan. Or nasa crisis ng kanilang buhay. So, Father, aside doon sa sinabi ninyo kanina, no, ano pa po yung practical way or other advice or words of wisdom that you can give to those people who are experiencing that right now and who are listening right now? Ano po yung inyong maipapayo sa kanila? Opo. Usually, parang binabanggit ko to, no? If there are instances na nakakapag-misa po ako sa mga namatayan, once I was able to read a book about what Saint Augustine said, no? Hindi ko na ma-recall yung exact words ni Saint Augustine, but parang ito po yung gusto niya sabihin, na napakarami pong mga nangyayari sa buhay natin dito sa mundo na hindi po natin naiintindihan kung bakit nangyayari yun. At nagtatanong tayo, pero sabi niya, marami din dito sa mga katanungan na to, wala yung sagot. Dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam ng sagot. Kaya, imbis na ubusin natin yung oras natin, yung lakas natin, sa paghahanap ng kasagutan doon sa mga tanong na wala namang kasagutan, sabi ni San Agustin, gamitin na lang natin yung panahon at lakas natin para palalimin ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Dahil sabi niya, pag natapos yung buhay natin, ipapakita uli ng Panginoon lahat ng mga nangyari sa atin. At isa lang daw ang masasabi natin, na totoo nga, napakabuti ng Panginoon. Para doon sa mga kapatid natin, maging sa atin, no, hindi natin alam. Marami sa atin siguro we might show, wear a happy face, pero marami po sa atin are struggling. Marami po sa atin ang merong mga pinagdadaanan na personal, na mga kahirapan sa buhay nila. One thing is for sure, hindi po yan kaagad-agad matatapos. At ako po naniniwala na lahat po ng mga nagmamahal sa Panginoon kailangang dumaan sa parang ganitong state, yung parang ganyang klaseng estado, that you will feel like God is so far, parang napakalayo yata ng Panginoon, napakatahimik yata niya, parang napakadilim yata no, ng buhay ko ngayon. But the reality is, all the saints definitely experience this kind of state. Parang di ba, spiritual dryness, etc., etc. Yung masasabi ko lang po siguro, kahit gaano man po kahirap yung pinagdadaanan natin, ito I heard this before, no, sa isa naming formator. Sabi niya, lahat ng bagay dito sa mundo natatapos. Lahat ng kaligayahan natatapos, pero good news is, lahat din ng paghihirap natatapos. Lahat ng pagsubok natatapos. May hangganan lahat yan. So, my advice is,
wag lang po kayong lumayo sa Panginoon. Today, we are celebrating the feast of Saint Thomas, the Apostle, the doubting Thomas. Di ba? My personal reflection is this. Why did Thomas did not believe? Even though sinabi na po ng mga kasama niya, lahat na nasa paligid niya, sinabihan na siya na buhay ang Panginoon. And why he kept on insisting na hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakikita. Was it because Thomas did not believe Jesus? Was it because Thomas did not love Jesus? I don't think so. Siguro po, sobrang mahal ni Tomas si Kristo na nung nakita niyang namatay ang Panginoon, sobrang sakit yung kanyang naramdaman. And ayaw niya nang maramdaman uli yun, if ever, na kung maniniwala ako dito sa mga taong to, na nagsasabi na buhay si Kristo, what if hindi naman pala siya buhay? So masasaktan na naman uli ako. That's why, nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, hindi sinabi ng Panginoon sa kanya, walang iya ka, Tomas. Hindi ka naniwala sa akin. Lahat na sila, sinabihan ka na. Ang tigas ng ulo mo. Hindi po sinabi yun ng Panginoon. Anong sabi niya? Peace be with you. Because Jesus knows how our minds work. Alam ni Kristo kung paano nagtatrabaho yung isip natin. At alam niya rin na hindi dahil hindi siya mahal ni Tomas, sobra lang siyang nasaktan at ayaw niya nang masaktan muli. And so here comes Jesus. He assured him, don't worry, I am here. One good thing about Thomas was this. Even if nasaktan siya ng husto at hindi niya naintindihan kung bakit kailangan mamatay si Kristo, hindi po siya humiwalay sa kanyang mga kapatid. He did not leave his community. He journeyed with them. He stayed with them despite the fact that everything was blurred. Hindi niya maintindihan, pero sige lang, mananatili ako sa kanila. And because of that, that was the saving factor. Dahil hindi siya lumayo, nanatili siya sa kanyang mga kasama, doon niya nakita ang ating Panginoon. And when Jesus revealed himself to him, there was no turning back for Thomas after that. And so, para po sa mga may pinagdadaan ng mga pagsubok, I can only imagine yung lungkot, yung hirap, yung bigat, yung sakit, name it. But definitely, ang Panginoon ay mas malapit sa lahat ng mga naghihirap. Wow, Father, thank you so much doon sa sa answer na yon, na it gives us a different perspective on the doubting Thomas, kasi 'di ba sa usually sa homily or sa mga pag binabasa yung gospel, hanggang doon lang parang nag-doubt si Thomas tas dumating si Jesus. Pero the story behind it, it gives us a deeper meaning on it, na it relates us doon sa nangyayari sa buhay natin, na parang we can also be like Thomas sa buhay natin, no? Diba, parang pag nasasaktan ka, ayaw mo na ulit masaktan, kaya ayaw mo na ulit magtiwala. Yung parang gano'n yung experience niya, no? And ang galing nung part na kagaya ni Thomas, nung nasaktan siya sa pagkamatay ni Jesus, nasaktan siya pero hindi siya lumayo. So it's also a calling for us, tayo mga nagsiserve sa parish or sa ministry, or tayo mga teachers, tayo mga animators, kung sino man, no? When we are hurt, pwede tayong masaktan, the feeling is valid, but huwag natin i-disarili natin kay Lord at sa community na kung saan tayo para ma-journey natin. At later on, matatapos din naman. 'Di ba? Lagi namang may Easter. Lagi naman kung meron kang Biyernes Santo, lagi namang may Easter sa buhay ng tao. So parang it's really parang very enlightening to hear that, Father, from you, and very practical. Ang galing, no? Ang galing, parang you always amaze us, Father. Thank you for the gift of wisdom that you shared Thank you, to us. Lord. Thank you. Ayan. And I'm sure ang ating mga virtual audience na 3,800 ngayon ay talagang nandiyan sila. Nakikinig sila. Lahat sila ay, Father, ay nakatutok. Actually, shout out kay Ate Charing Rosario Locsin from Negros ito. Siyempre si Tita Roma Amor, nanonood ang kanyang asawa.
Tita Ani, galing sa parish namin sa St. Joseph Parish. Nanonood si Tita Ani Bakiran. Server din sa parish namin to. At maraming salamat sa mga patuloy na nanonood. Thank you for the meaningful reflection, Father Michael, sabi ni Tita Julie. And sila Kuya Ian, ayan, Kuya Homer. Pakisama sa prayer intention yung mga bro, healing ng wife ko po from breast CA po. She'll be undergoing radiation therapy soon para matunaw ang not good small cells sa lower part ng brain niya. Kaya siya nagsi-seizure last week po. She was confined 9 days ago sa hospital. Kuya Homer, rest assured of our prayer. Kasama niyo kami na manalangin para sa inyong asawa. Ayan. So, Father, before we end this night, of course, we will have first our commercial, and after which, we will have our I will have my pulot of the day, of course. Sa mga may pulot of the day, i-type nyo na po sa ating comment box ang inyong napulot. Dahil wala akong kasamang host, samahan nyo ako magbigay ng pulot of the day ngayon. Ilagay nyo ang inyong pulot of the day sa comment box. Babasahin ko yan, I promise. And I will give my pulot of the day. And then afterwards, Father Mike will give his POTD also, the pabaon of the night. After which, magbi-bless na si Father Mike sa ating lahat. So with that, let's have our commercial first, the birthday video. Go ahead, Kuya Greg. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes, and we're back. Happy birthday po sa ating mga July birthday celebrators. Na maraming salamat sa patuloy din yung pagsama sa amin sa YMC Alumni SR Night, no? Etong platform na to ay sa atin. Tayong lahat ay kasama dito, no? Mapa-animator ka, mapa-member ka ngayon, or alumni ka man, or part ka ng MMHC community, no? Sige, basahin ko lang tong mga comments dito. Happy birthday, happy anniversary guys, sabi ni Tita Pina Escanio. Tita Oliva, hello. Tita Oliva, very natin to. Avid fan talaga na viewers natin to sa tagpuan. Kuya Juan Carlo Hernandez, magandang buhay po, Father Michael and Kuya John Q. Ayan. Kuya Homer, Godspeed bro, salamat sa marami. Tita Mel, thank you, Father Michael. Ayan, sige. Meron ba kayong mga pulot of the day? Ilagay na ninyo inyong pulot of the day, mga katagpuan, kasi para mabasa natin yan. No? We only have 7 minutes before 9, at ito ay isa sa mga short. Beauty rest na ako, sabi ni Father Raf. Father Raf, good night. See you tomorrow. Thank you, Father Raf, sa panonood gabi-gabi. Walang absent si Father Raf. Sige, ibigay ko na ang pulot of the day ko. Ang pulot of the day ko is, ang dami kasi wait lang. Gratefulness. Ang pulot of the day, ang POTD ko, ayan. Ang pulot of the day ko is, gratefulness is anchored on God's generosity sa ating buhay. So, every time na may mga nangyari sa atin, no, talagang yung gratitude natin ay balikan natin yung mga kabutihan ng Diyos sa atin. Yun palang sapat na para maging joyful at grateful tayo sa ating buhay. Ayan. May pulot of the night din si Tita Ani. Sabi ni Tita Ani, ayan, pulot of the night, always have a grateful heart. No? So, with that, ibibigay na ni Father Mike ang kanyang pabaon of the day. So, Father Mike, ano yung last few words mo for tonight? Opo. Sometimes I also share this sa aking home belief. Once I also read a book that says the real test of one's character is not prosperity. Is not adversity. The real test of character is prosperity. If I am able to handle prosperity well, I'll be able to handle adversity
adversity as well. Yun po yun eh. Pag marunong akong maging, marunong akong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya, subok. Kaya po, let us always be grateful to the Lord, not only in terms of the good things that we have received from Him, but we also have to give thanks to the Lord for all the trials that come our way. Ika nga sabi nila, ito din yung ating daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, Amen. kapit lang, yun po yung ano natin, padayon, kapit lang. Kung sa tingin po natin na mahirap na ang buhay, kapit lang sa Panginoon at ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Amen. Thank you, Father Michael. At pwede po mag-final blessing. Diba? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Heavenly Father, we praise and thank you for all the many blessings that you have given us. Lord, maraming salamat. At sa pag-sustain mo dito sa aming for granting and giving the grace of perseverance and dedication to all of the organizers, to all of the members of the Tagpuan. Please bless all of them and their families. Please also bless all of our viewers, all of our extended families, those people who've been supporting, watching us, people who've been listening to us, who want to grow in their faith and their love for you and for our Blessed Mother. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. Gatigyan niyo po sila at kaming lahat ng pusong marunong magpasalamat sa lahat ng mga mabubuting mga biyaya at pusong marunong magtiwala sa gitna po ng mga kahirapan at mga pagsubok ng buhay. Panginoon, naway sa aming munting kakayanan, ang aming pong buhay ay maialay namin para sa inyo at para sa inyong kaluwalhatian. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Amen. Son and the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you. Kuya. Salamat, Father. Babasahin ko lang po muna ang pulot of the day ng ating dalawang virtual audience from Tita Julian. Pulot of the day, if we are in a difficult situation now, huwag lang tayong lalayo kay Lord. Tapos kay Tita Jo, tanggilig naman. In everything, give thanks, whatever be the test, for in God's providence, He sends us what is best. Kaya kita mo naman talaga ang pulot of the night ng ating mga virtual audience. At hindi ko na itatanong ito, dapat sasabihin ko pa, natuto ba kayo tonight? For sure, natuto kayo. Ayan. May POTD ba din kayo? Siyempre naman. Bukas, magkita tayo ulit. Bukas magkita tayo ulit sa ating ika-6 na episode. Yes, bukas nga ika-6 na episode ng ating 7 days anniversary special. 7 taon na tayo magkakasama, mga katagpuan. Kung ikaw ay #feelblessed sa ating online show na ito, aba siguradong mas marami ka pang kwento at aral na maririnig mula sa ating mga SR sa mga darating pang linggo. Dahil sa tagpuan, bawat tawa at bawat awit, nagbibigay tayo ng lakas at pag-ibig. Dito sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na episode. Salamat again, Father Michael, sa inyong makabuluhang SR ngayong gabi po. Ayan, salamat po sa ating mga Salamat sa ating mga virtual audience. See you again tomorrow. God bless you. Mama Mary loves you. Bye! Tagpuan puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo. Pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito